Good evening, Brajando. Yes, hello po te. Sa 25 Moreno. Ikaw to sa messenger room te? Meron po sana akong gustong itanong. Sige, go ahead te. Sandali lang. Dito sa bahay na tinitirahan namin, Brajando ba? Oh. Bago namin ito naipatayo, kagaya ng iba na bitaw kanang pinapaduguan namin yung mga poste, naglagay ng coins, ganon din. Nang tinitirahan na namin to, yun nga, yung bago namin, yung mga poste, pinaduguan, kumakatay kami ng baboy, tapos pinaduguan yung mga poste, lagyan ng mga coins. Then, nang nitirahan na namin to, lumalaki na yung mga bata. Yung eldest na anak ko, Brad Jando, ay lagi siyang nag-attempt ng suicide. Tapos last Saturday lang siya nakalabas ng yun ang pinakamatindi kasi na hospital talaga siya, dala sa hospital. Then yung pangalawa kong anak, mayroon daw siyang parang naririnig dito sa bahay, may nakikita, para daw may tumitingin sa kanya, natatakot na siya. So lagi niyang kino-close yung curtain kasi natatakot siya ba. Then minsan daw may kakita siya ng tao dyan sa labas. Katapos aming magsimba na lalaki ang tumingin sa kanya na maitim daw yung both eyes daw ba. So bago lang niya kina-confess sa akin. So naawa ko sa kanya. Then sabi ko, bakit ba nangyayari sa amin? Kasi lagi na akong sumusubaybay sa inyo. Then lagi kong pinapractice namin yung cares, yung confession, mass, rosary every night. Then so bakit after rosary, yung house namin ko ng mineral ng Holy Exercise Water diyan sa online ni Father Darwin. Nagpa-bless ako ng Holy Exercise Water at saka holy oil. Then binibless ko yung kinocross ko yung mga senses nila. In the name of Jesus Christ, I sealed yourself with the precious blood of Jesus. Or bakit hanggang ngayon nangyayari pa yung yung ginagawa ng anak ko, Brajando, no? So minsan sabi ko, parang walang silbi yung ginagawa ko, parang ganun ba. Pero siguro sabi ko sa kanya, siguro dad kasi hindi pa natin yung bahay natin. Kasi yung ginagawa nating padugo, hindi natin na break yun. Then yung asawa ko, sabi ko, dad, hindi natin magawa yung pag-break ng yung ginawang pagpadugo sa bahay kung hindi ka mag-confess. Kasi yung husband ko, last niyang confession ay yung kinasal kami kasi hindi kami pwede ikasal pag hindi kami nag-confess na confession. So after that, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakapag-confess. So sabi ko, kailangan lahat sa atin, dad, ay sabi ko sa asawa ko na mag-confession. Then lahat ng mga anak ko, every month, every first Friday, tinatry ko na mag-confession din. Siya parang ayaw pa niya kasi hindi pa daw siya ready. Baka ikaw isa sa may kaya nagkaganito yung anak natin, yung sinasabi ko sa kanya ba. So kayang pwede niyong maibayo niyo sa akin, Brajando, sa nangyayari dito sa amin, lalo na yung sa anak kong babae na palagi na niyang ginagawa yung pag-suicide. Yung last Saturday lang yun ang pinakalala na ginagawa niya. Okay, bigay natin ng pasok kay Brother Wendell. Sige, go. Brajando, may kaso kami dito na yung bata ay palaging nag-suicide at isinailalim siya sa psychiatric evaluation at ganun pa rin, no? Pero nang na-diagnose namin siya, yung mga ninuno pala nila ay membro ng lalo na yung mga lolo niya, membro ng PBMA, no? So isang occult yun. So
Now, nang nagsagawa kami ng prayer of deliverance para i-close ang psychic abilities, yung mama niya ang unang nag-react. May contamination pala galing sa PBMA. So, anong dapat gawin? Una, basta ganyan ang mga pangyayari, malaking posibilidad yung palaging mag-suicide nasa tinatawag na yon na demonic obsession, extraordinary demonic attack. So, obsession, yung damdamin at isipan ang ginagamit at tinitira ng demonyo. At bakit ganon? Ito dahil merong siguradong nabuksan sa inyong buhay. Kaya kailangan i-evaluate maliban sa paglapit ninyo sa albularyo kung ano pa na mga mabigat na kasalanan o mortal sin ang nagawa na kailangang ikumpisal. So, huwag kayong pupunta sa pare na mangungumpisal na hindi isulat ang lahat ng mga mortal na kasalanan. Hingi kayo kay Sis Hilda yung mga guides sa mga mortal na kasalanan at i-check ninyo. Pero hindi sapat na ikumpisal. Dapat pagsisihang lubos talaga ang mga kasalanan na gawa. Tandaan ninyo ito, ang isang kumpisal ay equivalent siya sa 10 solemn exorcism. Dahil ang kumpisal ay sakramento, ang exorcism ay sakramental. Pero may mga pagkakataon dito na kahit nangungumpisal na ay walk-in process pa rin. Bakit? Dahil ang act of contrition ay mahirap talagang gawin. Yung lubos nating pinagsisihan at may reparation to the damage ang gawin. So, ilista ninyo at buong pamilya talaga ang magkumpisal. Tandaan natin na yun ang palatandaan na open ang psychic abilities at ang psychic abilities hindi basta-bastang masarado. At kung masarado man ito sa simbahan, pwede itong muling mabuksan. Sa paanong paraan? Ayon kay Father Winston Cabading, Order of Preacher at Exorcist, halimbawa, kung di na siya nakakita at mapag-isipan niya, di na kaya ako makakita? Subukan ko ngaya. Iyon, magiging paraan yan para mabuksan. Ano pa ang paraan na mabuksan? Kung palaging manood sa horror movies. Ano pa? Kung makahipo ito ng mga occult paraphernalias o langis galing o mga anting-anting galing sa albularyo. So, yun ang mga paraan. Kaya, kailangan talaga ang follow-up, ang role of life na pagsunod, pero mas mabuti na makipagkita kayo sa appointed exorcist at kung organize ang kanilang team, meron yung naka-assign na case officer na ang case officer ang mag-interview, mag-follow up at maghanda para sa closing of psychic abilities. Pangalawa kong tanong, yung papadugo namin sa bahay, may kinalaman ba yun sa pangyayari namin dito sa bahay? Yes, malaking kinalaman talaga yung pagpadugo dahil naalala nyo yung Kasi mga sinabi pang exorcist. Kasi noon, last year ata to, na paniginipan ko ba na parang may malaking tao. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, sila daw ang nauuna dito sa aming bahay. Sabi doon sa aking panaginip. May kinalaman So, kayo yun.
pag matulog kasi tayo, mas sensitive ang psychic ability natin. No? Pag matulog tayo, mas sensitive ang psychic ability natin. Bawat isa sa atin ay merong psychic ability sa kapangyarihan ng ating kaluluwa. Ngunit, matapos nagkasala sila si Adan at si Eva, isinarado ito ng Diyos para hindi tayo maharas sa mga fallen angel. Provided na merong kondisyon at utos ang Diyos. Sa Deuteronomio 18:10-11 na huwag tayong magsangguni sa mga okultismo. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog, at huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista, at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kinasusuklaman ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Dahil sa pamamagitan nito pwedeng mabuksan ang ating mga psychic abilities. So, malaki bang kaugnayan ang padugo? Yes, napakalaking kaugnayan ang pagpadugo. Dahil ang akala nila na sa pamamagitan ng padugo, yun ay magbigay ng proteksyon sa buong pamilya at sa bahay. Pero mali. Gawa Kapitulo 15:29, yung padugo ay pagbigay pala ng tinatawag na spiritual authority to take over the fallen angels sa tahanan ng mga nagpadugo. Okay. Wendell, na nalaman ko dito sa punto per punto ba na yung pag-break ng seals and consecration, yung sa pagpadugo, pwede kaming mag-asawa ang mag-break? Hindi na kailangan Depende, ng pare. kapatid. Depende. Una, di po kayo maaring makapag-break sa consecration ng bahay kung nandyan pa kayo sa demonic bondages. Anong ibig sabihin? Kung wala sa inyo itong tatlo na kondisyon, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Ano po ba yung proper disposition of morality? Kasal kayo sa pare. So therefore, proper Yes, disposition yes. of morality. Pero, dapat din i-evaluate. Wala bang pagkakataon sa buhay ninyo bilang mag-asawa na gumagamit kayo ng contraceptives at hindi ninyo yan nakumpisal? Wala bang pagkakataon sa bilang mag-asawa kung hindi man kayo gumamit ng contraceptives, merong tinatawag na withdrawal at hindi nakumpisal? At kung may mga pagkakataon na nakagawa ng ganyan, so wala kayo sa proper disposition of morality. Ano yung state of grace? Ang state of grace, yung meron tayong mortal na kasalanan. Ezekiel 18:24, kung ang matuwid na tao ay makagawa ng kasalanan, wala na anumang mga mabuti na mga ginawa natin na maalala o alalahanin ng Diyos. Dahil ang lahat na mga mabuti nating gawain ay meritorious only in the eyes, in the sight of the Lord, if we are in the state of grace. Kaya, ano po bang ibig sabihin? Meron po bang isa lang na linggo na hindi kayo nakapagsimba? Mabigat yan, grave sin yan. No? Meron po bang holiday of obligation na hindi kayo nakasimba? Grave sin yan. Hindi natin maituring agad na mortal sin kung hindi nyo pa alam. Meron bang pagkakataon na yung mga anak mo ay hindi nakapagsimba sa linggo
at hinayaan ninyo. May pananagutan ang mga magulang. Kaya ingi kayo kay Sister Edna ng mga guidelines sa kumpisal at yun gamitin ninyo sa pangungumpisal. Okay, pag nagawa namin to, Brad Wendell, pwede na kami or kailangan pare or pare na lang? Mas mabuti, ang advice ko sa inyo, kapatid, mas mabuti na ang gawin ninyo ang magsagawa ng breaking of consecration ay ang pare ninyo mismo. Okay, pare. Kahit sinong pare, Father. Kasi yung Kahit sinong pare. Oo. Yung Paris, basta parish priest ninyo, may authority sa inyo. Okay, hindi pwede ibang pare. Kasi meron kami Pwede. pare, pero nasa Pwede, ang ibang pare, ibang provided na hihingi din siya sa pahintulot ng parish priest. Yung yung sa prayer sa deliverance, itong sa page 76, prayer to break seals and consecration, ito yung i-pray ng pare pag sila sa bahay. Yes, Ito yung yes. Prayer to Meron break- pa yung break prayer seals and sa malaking prayer book ni Father Winston Cabading, lalo na kung grabe ang infestation, yun ang gamitin. Pero sapat na din ang breaking the consecration dito, at kailangan na i-renounce ninyo, page 69, ang occult and non-Catholic beliefs and practices. I-renounce. At pagkatapos Sa Blessed diyan, Sacrament, Brother Wendell, pwedeng i-deliverance ng pare ang prayer to break seals and consecration, nasa page 60 at page 76 yan, no? At dahil merong consecration, dapat din i-break ang unholy ties, nasa page 79 yan. At pwede ding i-deliverance ng pare ang buong bahay ninyo gamit ang Pope Leo XIII exorcism. Ang Pope Leo XIII exorcism prayer, magamit ito kahit hindi exorcist na pare, basta hindi ito pwedeng gamitin ng lay, no? Pare lang ang pwedeng magamit nito. At pagkatapos, of course, prayer, cleansing prayer, saka isagawa yung blessing sa buong bahay. At pagkatapos ng blessing sa buong bahay, pwede ninyong i-prayer yung asawa mo ang pag-prayer sa consecration sa buong pamilya sa Mahal na Birhen Maria. Thank you so much, Brother Wendell.